Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update tayo dito sa nangyayaring rally dyan po sa EDSA. Ito po yung pangalawang rally. Yung una pong rally ay natapos na. Ito po yung kanina. At umabot po ng 40,000 mga kababayan ang umattend. Dyan po sa Impeach Sara Rally, dyan po sa People Power Monument, dyan po sa EDSA. Ayan mga kababayan. At ang pasalamat po dyan si former Senator Antonio Trillanes IV. Ang sabi niya, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating Impeach Sara Rally kaninang umaga. We reached an estimated crowd size of 40,000. Mas lalakihan pa natin sa susunod hanggang sa marinig tayo ng Kongreso para may transmit na ang impeachment sa Senado. Ayan mga kababayan. So tapos na po yung Impeach Sara Rally. Yan po sa sa People Power Monument. Pero meron pong ongoing ngayon mga kababayan. Ito po. Ongoing po ngayon. Ang eto nga nandito rin yung Impeach Sara Duterte rin na mga umattend kanina. Malamang nagpuntahan sila diyan. Ito naman po ay pinangunahan ng grupo ni Shelo Magno. Shelo Magno mga kababayan anti-government, anti-Duterte kaya marami nagagalit sa kanya ng mga DDS. Akala kasi nila itong si Shelo Magno ay anti-Marcos lang kasi parang sigaw niya laban po dun sa budget. Nangyari, sumisigaw din pala to ng impeach Sara Duterte, mga kababayan. Kaya, ayan na, nagkakagulo na sila. Akala ba namin gusto mong tirahin itong administrasyong Marcos. Tapos ngayon tinitira mo si Sara. Ba't hindi mo tirahin si Romualdez? Ito, nagpakita ng mga ibang post si Shelo Magno at sabi nga niya, lahat ng korap sa gobyerno ay kakalampagin natin diyan sa rally na yan. Okay, pakinggan po natin yung speech dito ni Shelo Magno. Maraming salamat po. Ayan, natuwa pa kayo doon mga kasama! Gusto nyo ba? Mamaya naman. Ngayon naman po, para ipaliwanag sa atin, bakit nga ba tayo nagtitipon dito? Ano nga ba ang sitwasyon ng ating bansa, ng ating lipunan sa kasalukuyan? Tinatawagan naman po natin si Miss Shelo Magno ng World Camp Forum. Ang tao! Ang bayan! Isang mapagpalayang tanghali po sa ating lahat. Mabuhay po ang mamamayan. Okay, baka yung iba po na umattend po ng Impeach Sara, nandito rin. Kaya mas marami to sigurado kasi 40,000 yun nandun po sa People Power Monument. At ngayon, nagsimula ito ng alas 2. Ito na nga yung alis dyan Sara at yung pananagutin nila itong administrasyon ni Presidente Marcos. So mas marami to sigurado kasi yung galing sa People Power Monument magpupuntahan dito. At ito na nga, pakinggan natin yung sinabi ni Shelo Magno. Ang Pilipino, bilang isang guro, magbubukas ako ng aking talk ng isang recitation. Sino ang nakakaalam kung gaano na kalaki ang utang ng Pilipinas? Magkano ang kasalukuyang utang? 16 trillion pesos. At patuloy tayong pinipiga ng gobyerno sa pagbabayad ng tax para bayaran ng 16 trillion pesos na utang na yan. Ano ang nakuha natin kapalit ng inuutang ng gobyerno? Pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Magkano tong pinaka-corrupt na budget na to? Ito ay 6 trillion pesos. At sa 6 trillion pesos na yan, 2 trillion dyan ay idadagdag sa utang. Ha? Masaya ba tayo sa patuloy na pagbabayad ng tax na ang kapalit ay budget na tumutugon lamang sa pangangailangan ng mga corrupt na politiko? Nakakalungkot po, no? Kasi maraming nagtatanong, bakit daw ito yung pinaka-corrupt na budget? May corruption din naman ng nakakaraang administrasyon. Alam niyo po kung bakit ito yung pinaka-corrupt na budget? Kasi hindi pa ginagasta, kinukurakot na. Okay, itong nakikita natin si Calio de Guzman, mga kababayan yan, kararating lang ata. At malamang magsasalita din ito si Calio de Guzman. So siya po ay
kumakatawan sa mga manggagawa. Paano nilang kinukurakot? Imagine, hindi priority ang edukasyon. Inuna yung mga small flood control projects. Yung karapatan nating pangkalusugan, PhilHealth na nga lang nakakakarampot. Zero budget pa. Hindi po ba? Okay, pagpasensya na natin mga kababayan. Ewan ko bakit hindi tinututok kay Shelo Magno doon sa stage yung camera. Dito lang nakatutok sa ano. So, courtesy po ito ng The Action Man. So, hiramin lang muna natin mga kababayan na itong video niya. Total, sumusuporta din naman tayo sa rallying ito. Kaya, sana payagan tayo nga gamitin. Ginagamit na naman natin eh. Yung mga malalaking infrastructure projects na dapat sana ay magdudugtong sa ating mga island provinces, mag-aangat ng ekonomiya. Anong nangyari? Unfunded. Unfunded. Ito ba yung ibinibigay sa ating kapalit sa kabila ng pagbabayad ng napakarami nating tax sa gobyerno? Ano ang dapat nating isigaw? Hinggil sa tax na binabayaran natin? Tax ng ina mo! Bantayan mo! Sa kabila po ng palpak at kurakot na budget, maraming usapin. Ano daw ba talaga yung pinapanawagan natin dito? Budget daw ba or impeachment ni VP Sara? Ano daw ba ang mas mahalaga? Budget o impeachment? Pareho! Dahil ang impeachment ni Sara, ang pangurakot ni Sara, ang confidential fund ni Sara at ang budget ay mukha ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno na Okay, iyakan ng mga DDS. Ayan. Ay yung panawagan korupsyon sa gobyerno. Ang budget at yung impeachment ni Sara Duterte, pinananawagan diyan sa rally na yan. Kaya yung mga DDS na nagpuntahan dito, iyakan sigurado. Kasi may mga nakita daw diyan, may mga DDS na andyan eh. Hindi natin alam kung nakikiusyoso lang. Pero ayan, hindi pinaliwanag na sa inyo. Ang rally na yan ginagawa para tutulan yung budget, yung pinaka-corrupt daw na budget ayon kay Shelo Magno. At isa pa, yung impeachment kay Sara Duterte. So akala kasi ng mga DDS para sa kanila tong rally na to. Hindi po. Pahiya kayo mga DDS. Iyakan po mga DDS Todits. Okay. dapat ay pinananagot. Alam niyo po ba, kung pipiliin natin ang impeachment lang ni VP Sara, papalitan lang yan ng iba pang kurakot. At yan ang istorya ng bansang Pilipinas. Paulit-ulit cycle ng mga corrupt na politician. At kitang-kita natin yan sa mga politiko na tumatakbo sa national government, tumatakbo sa Senado, tumatakbo sa Kongreso, tumatakbo sa local governments. Kaya ang panawagan natin, ayusin ang budget dahil ang budget ang sumasalamin sa priorities ng taong bayan. Kung hindi natin aayusin ang budget, patuloy natin popondohan itong mga corrupt na politiko. Ilan na dito ang nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Wala. Kasama natin dito ang mga 4-piece recipient. No? Alam nyo ba? Okay, so ito mga kababayan si Luke Espiritu. Nandito mga kababayan, yan po sa ating screen. Siya po ay tumatakbong senator. Kasama po ni Leody de Guzman. Si Leody de Guzman tumatakbo rin ba senator? So sila po ay nandyan para sumuporta sa rally laban sa korupsyon. Korupsyon po sa Marcos government at korupsyon ng mga Duterte. Tayo mga kababayan gusto ko lang liwanagin. Tayo po sumusuporta sa gobyerno. Pero kapag may nakita tayong mali na ginagawa ng gobyerno, kinakailangan din po talaga nating kalampagin. At kapag tama naman, dapat ay palakpakan. Kaya mga kababayan, itong panawagan po tungkol po dito sa budget. Okay? Yung budget po, ewan ko, pinaliwanag na yan, paulit-ulit Pero ang nakakatakot kasi rito mga kababayan, kapag nagtagumpay, itong sila Vic Rodriguez sa ginawa nilang pagsampa dyan po sa Supreme Court ng kanilang petisyon, magkakaroon po tayo ng parang delay sa pagserbisyo ng gobyerno. Kasi nga po, pag na-delay yung budget, anong gagastusin? Yun po yung nakakatakot doon.
Pero dapat din po talagang ipaliwanag ng gobyerno. Yun lang ang gusto natin, mga kababayan. Hindi naman tayo panatiko katulad ng ilan dito eh. Basta ipaliwanag lang, bakit ganun? Bakit nga merong mga issue dyan po sa budget? Kasi marami nga nagsasabi dapat daw talaga, walang ganitong issue, walang yung mga bakanting linya dyan po sa sa BICAM report. Basta tayo mga kababayan, dito lang tayo sa Gedli. Etong panawagan nila na itigil ang korupsyon sa gobyerno, sang-ayon po tayo dyan. Lalong-lalo na yung korupsyon ng opisina ni Vice President Sara Duterte at nung siya ay naging DepEd Secretary. So, impeach Sara pa rin tayo. At sa akin lang, bilang mamamayang Pilipino, dapat magpaliwanag ang gobyernong Marcos. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi yung takipan. Para at least maging transparent tayo sa taong bayan. Diba? So, yun lang po siguro mga kababayan ng update natin. Tuloy-tuloy pa po sila. Nung natapos po magsalita si Shiloh Magno, eto na mga kababayan, may concert na. Hindi ko na pinalakasan ha. Ayan, concert na po yan, konsyerto. At siguro pa isa-isa ang magsasalita. Okay, so yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung update dyan para at least alam ninyo. Basta tayo, sa tama lang tayo. Wala tayong kulay, wala tayong kinakampihang grupo. Basta ang gusto lang natin, lahat po na naglilingkod dyan sa gobyerno ay maging transparent kayo. Dapat wala kayong tinatago, dapat lahat alam ng mga Pilipino